Sa nakaraang video, to the rescue na nga ang ating bida na si Prince Arel. Lumipad ang kanilang team sa Dertsia Fortress, upang tulungan ang kuya nito. Nais ni Prince Jael na maghintay pa sila ng reinforcement, pero ni-reveal ng bida na hindi na kailangan. Grabe pala ang ginawa nitong paghahanda. May dala-dala itong mga mobile watchtower at gate block ang knife cart, na ipinagawa niya sa mga dwarves. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta at nag-abang nitong next season ng ating kwento. Maraming salamat sa paghihintay, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, makikitang meron natanggap na liham ang mga kalaban. Mukhang dumating na raw ang reinforcements nila. Ito ay ang front base ng Three Kingdoms Alliance. Sinabi ng isa na okay daw at maayos na isagawa ang kanilang plano hanggang sa first defense. Pero ngayon, tila merong strong resistance. Siguro, hindi daw pala ganun katanga ang first prince gaya ng inaasahan nila. Napansin naman nilang tumatawa lang ito dahil sa liham na natanggap. Sabi niya, wala lang daw yun. Interesting daw kasi kung sino ang nabanggit na taong nagliliyad ng reinforcement. So na-curious sila at tinanong, sino raw? Ipinakita nito ang papel at isinagot na si Arel Erncia. Saad niya, siya rin daw ang rason kung bakit naging sobrang yaman ng kaharian ng Erncia. Si Prince Arel din ang rason kung bakit nagsimula ang digmaan. Gulat naman ang dalawa, sa narinig nila. Hindi sila makapaniwalang, naroon na si Prince Arel. Dagdag nito, nung una niyang marinig na bata lang pala ang may pakana ng mga kakaibang produktong lumabas sa merkado, hindi siya agad naniwala sa chismis na yon. Mukhang hindi raw kasi totoo at gawa-gawa lamang. Pero to think, na meron na itong pagkakataon ngayon upang ma-verify kung totoo nga ba yon, tila na-excite ito. Ano raw sa tingin nila? Hindi ba sila na-curious about sa batang yon? Sagot ng isa, alam niyang hindi niya daw dapat sabihin pero, ang extradition nito. Hindi na nito natuloy ang sasabihin, dahil sumabat ang isa na, alam niya na raw. Susundin nila ang agreement, so hindi daw ito dapat mag-alala. Sa ngayon, maghanda na muna raw sila upang pabagsakin ang mga prinsipe ng Erncia. Binubuo ng 23,000 katao ang army ng teritoryo ni Prince Arel. Naghada na ang mga ito upang lumaban. Naroon upang pangunahan sila, ay ang third prince na si Arel, at sinabi nitong tignan mo naman ang nakakasuklam na dami nila. Binubuo kasi ng 50,000 katao ang troops ng Three Kingdoms Alliance. Nanguna na nga ito upang sumugod sa kanila. Isinigaw ng bida sa kanilang nasasakupan, na gawin daw nila ang plano. Wika naman ng leader ng mga kalaban, mga duwag lang daw ang kakaharapin nila, na ang alam lang ay magtago sa kanilang mga shield. Huwag daw silang mag-alala at eye-crush ang mga ito. Naghudyat na nga itong umatake. Dagdag niya, sila raw ay binubuo ng 50,000 katao. Marami raw sila, kaya kahit nagaano ka-genius si Prince Arel, imposible raw silang matalo. Pero napahinto ito, nang salubungin sila ng daan-daang arrows na galing sa kabilang side. Hindi ito inasahan ng mga kalaban. Kaya naman, ang ilan sa kanila ay tinamaan. Inutusan silang, itaas ang mga shield para di madaplisan ng arrows. Huwag daw silang matakot, at patuloy lang lumakad forward. Inasahan naman ng bida, na hindi mapapahinto ng arrows ang mga ito. Pero sa battlefield, nagulat ang kalaban sa sobrang tibay ng shields ng mga army ni Prince Arel. Sa isip ng isa, bakit hindi daw ito nababali? Ibang-iba raw ang shields na meron sila. Iba ang quality ng materyales na ginamit. Hindi siya makapaniwala dito. Finally, lumabas na rin ang pangbato ng bida, ang gate block ng knife cart. Shocked ang kalaban dahil sa nakita nilang weapon, dahil alam nilang no-match sila dito. Kahit na mas marami ang mga kalaban, wala itong choice kung hindi ang umatras. Pero marami sa kanila ang binawian ng buhay, dahil kahit na gusto man nilang umatras, patuloy pa ding nagfa-forward ang mga kasama nila. So naipit sila sa gitna. Sinabi ni Prince Arel, na sisihin daw nila ang foolish nilang commander. Wika ng isa, mahihirapan daw silang sirain ang formation nila gamit lamang ang infantry. Kaya inutos nitong sirain daw ang battle line gamit ang magic. Sa isip niya, sayang daw kung gagamit na nila agad ang alas nilang mages, pero wala na raw ibang way pa. Sa battlefield, ang knight na gumagamit ng aura ay mas malakas pa sa isang normal na sundalo. Pero ang mas nakakatakot daw sa knight ay ang mga mage.
Ang magic ng high-rankang mage ay tunay na matatawag na weapon of mass destruction. Sa isip nito, alam niyang mahalaga ang meron silang mages, at may limit lamang ang mana ng bawat isa sa kanila. Wala raw sana siyang balak na gamitin sila agad ngayon pero no more other options. Sinabi nitong, huwag silang mag-alala at gamitin na agad ang magic nila. Ipakita raw nilang ang mga tricks nila ay walang-wala kapag kinaharap nila ang superior power. Nagsimula nang ang kumilos ang mages ng kalaban. Pero nagkakaproblema sila. Hindi ito gumagana. Nagalit tuloy ang leader at sinabing, "What the hell? Sinabing gamitin nyo na ang magic. Bakit nyo kami pinapahiya?" Sagot naman ng mga ito, hindi naman daw sa ganon. Hindi lang raw nila ma-activate ang kanilang magic. Maaring ginamitan daw sila ng dispel spell. Gulat naman ito sa narinig niya. Hindi niya inasahang, meron din silang mages sa side nila. Dito makikita nga si Diareki, kasama ang iba pang mage na trinay nila. Nagulat siya, na parang sobrang dali naman daw ng kalaban. Nagtataka tuloy siya kung hindi ba raw marurunong gumamit ng magic ang nasa kabilang kampo. Kabado ang isang mage sa enemy line, sinabi nitong Six Circle Mage na raw siya. Pero sinagot siyang, hindi raw nito may ilagan ang mata nito kung pang class 4 lamang ang kakayahan niya. Galit na ang leader at sinabing, hahayaan nyo na lang ba ito? Do something. Sagot naman nilang, kahit na raw ganon, siguradong hindi makaka-special attack ang mga kalaban dahil nag-cast na raw ito ng AoE dispel. Wala raw duda, na mauubos agad ng mga mage sa kabilang kampo ang mana nila dahil doon. Pero inutusan ni Diareki ang team niya, nalilipat na raw sila sa next level. Gamit ang magic, nagpalabas sila ng mga kidlat upang labanan ang mga sundalo. Muli, hindi ito inasahan ng leader. Dahil kakasabi lang ng isa, na imposibleng makagawa sila ng special attack dahil ginamit na sa pag-dispel sa kanila. Napatanong na lang itong, what the hell is this? Kabado naman ang mage ng kalaban dahil imposible raw yun. Kahit na gaano pa kalaki ang mana na meron sila, hindi raw pwedeng makagawa ng ganong level ng atake right after the spell. Nang sipatin niyang maigi sila Diareki, nakilala nito ang gamit nila. Napansin niyang, meron silang mga magic gemstone. Dagdag pa dun, hindi lang ito basta-basta, highest quality na magic gemstone daw ang gamit ng mga mage. Napatanong na lang ito ng what? Paano raw nagkaroon ang territory lord ng ganong klaseng mga gemstones? Anong klaseng tao raw ba ang lord nila? Napatulala na lang ang leader, dahil tila naubos na ang mga nakahanda nilang atake. Nagulat ito, dahil muling nagpakawala ng attack ang mga mages ni Prince Arel. Nakulong sa yelo ang mga sundalo at wala na nga silang kalaban-laban. Kahit na mas marami pa sila kila Prince Arel, hindi nila nakayanang magtagumpay. Sinubukan pa nilang tumakas, pero huli na ang lahat. Sa araw na yon, ang 50,000 troops ng Three Kingdoms Alliance ay nawalan ng 30,000 katao. Tumalikod na nga ang bida. Kahit na nanalo ito, hindi mababakas ang tuwa sa kanyang mukha. Palagi raw nitong iniisip, whether manalo o matalo raw sila, hindi nakakatuwa ang digmaan. Bakit ba kailangang pumatay at mamatay ng walang kabuluhan? Kaya naman, sinabi nitong, nais niya na lamang umalis at magpakasaya sana. Tinanong siya ni Sena, ano raw ang gagawin nila sa mga enemy troops na nakatakbo palayo? Sagot niyang, hayaan niyo na muna sila at huwag habulin. Let's take a break pero maging mapangmasid pa rin. Dalhin daw nila ang mga inabando ng mga sugatan at bihagin. Sumagot naman sila ni Asha, ng yes, your highness. Grabe naman ang ngiti ni Prince Jail, as expected raw sa kapatid niya, napakagaling daw ng defense nila. Nawala na ang bakas ng stress sa kanyang mga mukha. Sinabi nitong, malamang hindi inasahan ng mga kalaban na matatalo sila ng ganon. Well done, Arel, pagbati niya sa kapatid. Sagot naman ni Prince Arel, na no. Nagkataon lang daw na, nalaglag sa trap niya ang mga kalaban. Ang kuya niya raw talaga, ang kumaharap sa mga tough enemies. Napangiti naman ito at sa isip-isip ng bida, mukhang na-misunderstand siya nito. Para kasi maabot niya ang goal niya to live comfortably, walang saysay kay Prince Arel ang mga contributions na nagawa sa battlefield. So para sa magiging hari which is yung kapatid niya, sa kanya na lang daw ang achievements na yun at siya na lang ang magtrabaho buong buhay niya. Please lang, gusto lang talaga ni Arel ng chill na buhay this time.
Bigla namang nabuhayan si Prince JL at sinabing salamat sa counter-attack ngayon, maaring nasira ang morale ng mga kalaban. Wala na raw iba pang better chance na sumugod, kung hindi ngayon. Nag-agree naman ang bida at sinabing of course. Sa tingin niya raw, kayang-kaya ito ng kanyang kuya. Gina G ang first prince dahil sa tingin niya, nasa kanila na ang alas ngayon. Habang busy si Prince JL, sa likod, tuwang-tuwa naman ang bida at tila may pinaplano. Habang busy raw makipaglaban ang kapatid nito at nakasakay sa kabayo, siya naman daw ay magko-concentrate sa depensa. Habang kumakain lang at umiinom ng coke, easy lang daw ang mamuhay ng pa-easy-easy habang digmaan. Ang kailangan niya lang daw gawin, ay magstay sa likuran at mag-enjoy. Hindi talaga nagbabago ang ating bida. At tunay na ang goal niya lang dito sa kanyang ikaw 100 life ay ang Pyometex. Pero grabe ang bakbakan kanina. Masayang nanalo sila, pero 50,000 pa lang yun, sa 300,000 troops ng kalaban. Gaano kaya kalakas ang next nilang makakaharap? Alamin natin yan sa next video. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.